Magandang hapon po. Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Ayan po, tayo po ay may last topic na po natin to ngayon sa things to do. Amen po. So tayo po ay manalangin po muna. Ama, sa pangalan ni Jesus, Lord, samahan niyo po kami sa pag-aaral po namin ito, Panginoon, at itago niyo po ako sa inyong likuran. Mangusap po sa amin, Panginoon. Tuloy, Lord, na abutin mo pa yung mga taong manonood pa, O Lord. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po ulit sa bawat isa. At ito po ang topic po natin ngayon na things to do. So, last na lang po ito. Sa number 7, sabi niya dito, trust in the Lord. Ulitin ko po, trust in the Lord. Dito po sa Kawikaan, sa Proverbs chapter 3, verse 5, nang sabi niya po dito, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Ulitin ko po, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Ito pong ginamit dito na yung trust, ang nasa Hebrew word niya po ay bata, ng meaning ay to confide in, so as to be secure without fear, without fear. Ito po yung ang meaning niya po doon ay to confide in. So ibig sabihin buo yung tiwala natin na hindi tayo natatakot, walang pag-aalinlangan. Amen po. Sabi dito sa Exodus chapter 14, verse 14, the Lord will fight for you, and you shall hold your peace. Sabi kasi sa title dito, things to do. Actually po, sa Panginoon, kapag tayo ay may mga battles, ang kailangan lang po natin ay be still. Amen, magtiwala sa Diyos. At yung ito po, may mga example po dito na mga pitong tao na nagtiwala sila sa Diyos. So ito yung example. Sabi ng examples of heart trust. Number 1, ang isa sa nagtiwala sa Diyos ng buong puso ay si Abraham. Nandun po yung kwento niya sa Genesis chapter 24. So hindi ko na po babasahin dahil medyo mahaba po yung kwentong yun. Pero ito po yung time na si Abraham ay nagpapahanap ng mapapangasawa niyang si Abraham ay nagpapahanap ng mapapangasawa ni Isaac. Amen. At ang ano po dito, buksan nga po natin yung basahin lang po natin sa 24 verse 7, Genesis chapter 24 verse 7. Sabi niya po dito, Genesis chapter 24 verse 7. Nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan ng lupain ng aking mga kamag-anak, sapagkat dito ako pinapunta ni Yahweh, ang Diyos ng kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupaing ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauuna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Yan una-una po, si Abraham ay umalis po dun sa lugar ng kanyang mga ninuno. Ang pinakamahirap po kasi ang gawin ng tao ay yung stepping into the unknown. Amen? Ang hirap, hindi mo alam kung ano ba yung aapakan mo, kung saan ka mapupunta, ano mangyayari sa'yo. Parang kapag na-deploy ka lang, hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo pag na-deploy ka sa ganito, ganyan. Kaya naunahan tayo ng takot. Amen? Pero ang kailangan lang po natin ay magtiwala sa Panginoon. Dahil si Abraham ay nagtiwala sa Diyos, naganap yung kalooban ng Diyos sa buhay niya. Amen. Isa pang example dito ay si Eleazar. Nandito rin po siya sa Genesis chapter 24 verse 12 to 27. Si Eleazar naman po, ito yung tauhan ni Abraham na inutusan niya para hanapin yung mapapangasawa ni Isaac. Amen. Si Eleazar po, bilang amo niya si Abraham, na-train po ito na maging buo yung tiwala niya
sa Diyos ng kagaya ng pagtitiwala ng amo niya. Amen? So parang ito ay na-disciple ni Abraham. Ang sabi niya po dito sa Genesis 24, verse 12, ang sabi niya po, siya'y nanalangin ng ganito, Yahweh, Diyos ni Abraham, pagpalain po ninyo ang aking lakad. Tuparin po ninyo ang inyong pangako sa aking amo. So ito pong si Eleazar, hindi to susunod sa amo niya kung wala rin siyang tiwala dun sa sinabi ng Diyos kay Abraham. Amen? Ito po yung pangatlo na nagtiwala sa Diyos. Buksan po natin dito sa Hukom. Hukom chapter 11, verse 11. Kung sino po nakakakilala dito kay Jephthah. 11:11, basahin ko po. Si Jephthah ay sumama sa kanila sa Galaad at itinalaga roon bilang pinuno. At sa pagkakataong yaon, sinariwa niya sa Mizpah sa harapan ni Yahweh ang mga kondisyon niya sa pagtanggap sa tungkuling yaon. So, bigyan ko lang po kayo ng background kung ano po ang meron kay Jephthah at paano siya naging example ng pagtitiwala sa Diyos. Si Jephthah po kasi ay anak po siya ng ng isang babaeng tuloy po natin. Si Jephthah po ay anak po siya anak siya sa labas ng babaeng bayaran. So kaya ang ginawa po sa kanya ng mga kapatid niya sa ama, tinakwil po siya. Outcast po si Jephthah. Pero nung dumating na sinasakop na yung Israel, ito pong itong lahi niya ay nag-usap-usap para siya yung gawing leader, para mamuno siya dun sa digmaan. Pero ito po yung kasi yung naging kondisyon niya na kapag pinagtagumpay siya ni Yahweh, gagawin siyang pinuno gagawin siyang hukom. Amen. So hindi magiging malakas ang loob ni Jephthah na magsalita ng ganito kung wala siyang narinig sa Panginoon, kung wala siyang pinangahawakan or kung hindi siya nagtitiwala sa Diyos. Tayo po mga Kristiyano, lumalakas lang po yung loob natin dahil sa tiwala natin sa Panginoon. Amen po. Ito po yung pang-apat na example po na nagtiwala sa Diyos ay si David. Dito po sa 1 Samuel chapter 30 verse 6 to 8. First Samuel chapter 30 verse 6 to 8. So basahin ko po. Balisang-balisa si David, pagkat pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan na batuhin siya dahil sa sakit ng kalooban sa pagkawala ng kanilang mga anak. Kaya't siya'y dumulog kay Yahweh. Sinabi ni David kay Abiatar, dalhin mo rito ang ephod, at dinala naman ni Abiatar. Si David ay sumangguni kay Yahweh. Malulupig po kaya namin ang mga Amalekita? Sige, habulin ninyo, malulupig ninyo sila at maidiligtas ang inyong mga sambahayan, sagot ni Yahweh. So, amen. Ito po si David po ay nagtiwala sa Diyos dahil meron siyang narinig na rema sa Diyos na sige, habulin niyo at magtatagumpay kayo. At wala na siyang pagdadalawang isip doon na baka matalo sila, hindi, kundi nagtiwala siya sa Diyos. Dahil si David, nung time na to ay unti-unti silang nasasakop ng mga kaaway at yung pamilya po nitong mga mandirigma ay kinukuha na ng mga kalaban at madami na sa pamilya nila ang nawala. Kaya napag-uusapan na ng mga tauhan ni David na batuhin siya. Pero sa kabila po noon na halos mawala na ang tiwala ng mga tao kay David. Pero si David ay patuloy na nagtitiwala pa rin sa Diyos at ano pang nangyari? Pinagtagumpay siya ng Diyos. Amen? So dito po yung panglima sa 2 Chronicles chapter 14 verse 9 to 15. Dumating ang panahon na nilusob sila ni Zerah na isang kusita. Ang hukbo nito na umabot hanggang sa Maresa ay binubuo ng 1,000,000 kawal at 300. Sabi niya po dito sa dito po sa verse
verse 11, si Asa po ay tumawag kay Yahweh. Ang sabi niya, wala kang katulad, Yahweh, sa pagtulong maging sa dakila at hamak. Kaya tulungan mo kami sapagkat sa iyo lamang kami umaasa. Dahil sa iyo, hindi kami natakot humarap sa ganito karaming kaaway. Ikaw, Yahweh, ang aming Diyos. Huwag mo itutulot na daigin ka ng tao. Amen. So, ganito kalaki yung tiwala niya sa Diyos. Diba meron doon sa ayan po, ituloy ko po. Doon po sa awit 91, sabi niya doon, 1,000 shall fall at thy side, and 10,000 at thy right hand, but it shall not come near thee. So, ibig sabihin nito, si Asa, kahit nakita niya sobrang dami nung kaaway nila, pero nanalangin sa Diyos, at nagtiwala siya na pagtatagumpayin sila. Kaya sabi niya, doon siya sa Diyos, kumukuha ng lakas ng loob para magtagumpay. Amen. So ito po yung nabibigay sa atin ng pagtitiwala sa Diyos. Nagkakaroon tayo ng lakas ng loob na alam natin na magtatagumpay tayo. Amen. So number 6, ito si Hezekiah. So ang kwento naman po ni Hezekiah ay siya po ay namuno din sa labanan. Siya ay mabuting hari na namuno sa labanan. Halos pare-pareho yung kwento nila. At ito po yung pang-7 ay si Nehemiah, na pare-pareho yung kwento nila na sila ay nilulusob ng mga kaaway, pero patuloy ang tiwala nila sa Diyos. Hindi nawawala ang tiwala nila sa Diyos, at dahil doon sila po ay nagwawagi. Naalala niyo po yung mga tiktik o yung mga nag-spy sa Kanaan. Ano po ang nangyari doon sa mga unang sinugo nila nang sabi, hindi natin kaya, para lang tayong tipaklong sa kanila. Sila po ay hindi nakapasok sa lupain ng pangako. Hindi po nila naranasan yung tagumpay, hindi nila naranasan yung kaginhawaan dahil nauna sa kanila yung takot, at hindi nila pinaniwalaan ng pangako ng Panginoon na ibibigay sa kanila ang lupain iyon. Amen po. So dito, last na lang po dito. Sabi kasi, ang title po kasi nito ay Trust in the Lord. Saan tayo nagtitiwala? Saan tayo kumukuha ng lakas? Ito po, sabi sa Awit chapter 20. Awit chapter 20 verse 7. Ang sabi niya po, some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. O ang ibang tao ay nagtitiwala sa lakas nila o kung ano ang meron sila. Pero tayong mga Kristiyano ay nagtitiwala sa Diyos. At sa Diyos lang tayo nagtitiwala, at dahil doon tayo ay pinagtatagumpay ng Panginoon. Amen po. So, isang common sa kanila, common denominator sa mga taong ito na example, at marami pang iba na nagtiwala sa Diyos dito sa Bible. Ang common denominator sa kanila ay nagtiwala sila at pinagtagumpay sila ng Panginoon. Amen. May tagumpay sa pagtitiwala sa Panginoon. So tayo po, ito lang po ang sabi sa atin ng Panginoon. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Huwag tayong matakot. Palaging sinasabi ng Panginoon yan, huwag tayong matakot. At dahil doon sa sinabi nga niya sa Exodus 14:14, the Lord will fight for you, and ye shall hold your peace. Amen. Magtiwala po tayo sa Panginoon at tayo ay magtatagumpay. Amen. Maraming salamat po. Yun lamang po ang aking maibabahagi. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa oras na ito, O Diyos, at sa mga narinig namin na yung salita. Lord, turuan mo kami na magtiwala lang sa iyo, at Panginoon, alam namin na kami ay pinagtagumpay mo na sa lahat ng bagay, O Diyos. Kaya Lord, buo ang tiwala namin sa iyo na ikaw ang Diyos na magliligtas. Ikaw ang Diyos na mag-aahon sa amin, Panginoon, sa